Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 25, talata 4 hanggang 5. Ang sabi po dito, kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos ng papuri. Ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito po ako sa trabaho ko at nabang nagpapahinga, nagsiset ako ng bed, no? Hotel setup. Ito nga yung nabasa ko na kung saan sabi doon, kapag ang isang pilak ay dalisay, meron ka ng magagawa ang isang panday. Napakalaga kasi na yung pilak ay dalisayin muna. Kasi kung may dumi-dumi pa yan, hindi magiging matibay yung gagawin niyang produkto, no? Out of sa pilak na ito, no? Kung ano man yung gusto niyang gawin. So hindi magiging maganda yung produkto at hindi magiging matibay. Kaya talagang pinapadaan pa yan sa apoy. Talagang maraming proseso na dapat pagdaanan ang isang pilak para maging dalisay siya. So may proseso talaga. Sa lahat naman ng bagay sa buhay natin, kung gusto natin na magtagumpay, kung gusto natin mapabuti, kung gusto natin maging dalisay sa harapan ng Diyos, kailangan na pagkatiwalaan natin yung proseso. No, we need to have faith in God na kung ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, ito ay proseso lamang upang tayo ay dinadalisay ng ating Panginoon. No? So parte lang talaga yan mga kapatid. At dapat tayo ay manalig sa prosesong yon. Minsan tumatagal. Normal yun eh. Hindi natin pwede kasing shortcut, no, yung proseso. Kasi kapag shortcut natin yung proseso, hindi magiging maganda rin yung resulta in the end, in the long run. Maybe sa short time, it's okay, no? Maganda yung magiging epekto niya, but when it comes sa long term, hindi siya magiging matibay, no? Hindi siya magiging maganda sa bandang huli. Kasi nga, sinurkat mo yung proseso di ba? May mga details kang nakakalimutan, yung mga mahalagang bagay sana na sangkap, no, dun sa prosesong yon ay dahil minadali mo, siyempre malamang may mga kulang-kulang talaga yan. No? Bandang huli, may kita mo na lang yung mga damage, no? Yung mga, ay bakit ganito to? Masasabi mo, ay kasi may kulang di ba? Bandang huli, may kita mo na hindi maganda na yung kinalabasan o kaya medyo madali nang masira yung bagay na yon kasi nga may mga nakaligtaan ka na dapat parte sangkap ng bagay na yon, di ba? Ng isang bagay. At syempre, kapag minamadali mo yung isang bagay, kadalasan palpak, di ba? Hindi talaga magiging maganda yung resulta. Maganda lang sa umpisa kasi madali lang Pero magiging mali, minsan yung magiging judgment mo, di ba? Pag hindi mo pinag-isipang mabuti, kunyari, di ba, sa mga akusasyon sa isang tao, pag kinat mo yung proseso, minadali mo yung proseso, malamang baka mali yung judgment mo kasi kulang ka ng mga ebidensya, no? Dahil gusto mong may resulta agad. Minsan ganun kasi, di ba? Kasi gusto agad natin may resulta. Pero kung yun agad yung hinahanap natin, resulta agad, na hindi natin muna pinag-iisipan mabuti, hindi natin inaalam muna ng mabuti yung isang sitwasyon, kadalasan magiging mali yung mga desisyon na ginagawa natin. Ganun din, di ba? Pag sumasali ka sa mga sports, may proseso yan, no? Yung mga preparation, pinaghahandaan yan. Hindi pwedeng sabihin mo na, kung kunyari yung
kailangan mo mag-training ng 3 months, no? Sabihin mo, hindi, 1 month lang akin, no? Okay na yan, isang buwan lang, okay na. So kasi meron kang binibuild up sa katawan mo, yung resistensya mo, yung endurance mo, di ba? Yung flexibility mo. Hindi pwede yung kulang ka sa preparation kasi minadali mo yung proseso eh. So ano mangyayari yun? Pagdating ng actual na laban, mangangapa ka, kukulangin ka sa hangin. No? Mahusay ka sana, magaling ka sana. Kaso kahit anong husay, galing mo. Pag kinulang ka na ng hangin, na wala na yung resistensya mo, wala na rin. No? Kahit sumisipa ka o kaya sumusuntok ka, wala nang puwersa, no? Wala nang lakas. Kasi bakit? Kasi kinukulang ka na sa hangin eh. Kinukulang ka na sa resistensya. Sa anuman na bagay, napakalaga ng proseso. Hindi natin pwede itong madaliin. Para maganda yung quality, yung finished product. Diba? Kahit naman sa mga appliances, sa mga pagkain, o ano pa man ng mga produkto, may may quality control may prosesong pinagdaraanan yan. Diba? Hindi pwedeng mag-jump ka, no? Kailangan 1, 2, 3, 4, step by step yan. Hindi pwedeng 1, 2, tumalon ka agad sa 5, 6, 7. Kaya nagkakaroon minsan ng mga factory defect. Kasi mayroong nagkaroon ng problema doon sa proseso. Kaya nare-reject yun. Kaya dapat hindi tayo matakot doon sa mga proseso na pinagdaraanan po natin. Kaya nga sinabi doon, kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Diba? Kasi kailangan yung sa isang hari o sa isang namumuno, hindi mo kasi hindi mo kakayanin mag-isa. Yung pamamahala, yung pagpaplano, kailangan mo ng mga taong makakasama. Kasi sabi nga, diba, 2 heads is better than 1. So, mas maraming utak, mas maraming tao, mas napapadali, mas napapahusay. Kasi magkakaroon ng brainstorming, bawat isa magbibigay ng kanya-kanyang mga idea, suggestion. Kung may mga nakikita siya mga flaws o mga bali, di ba? May magque-question agad. So, dahil sa mga kasamahan mo na nagano kayo nagtatagisan ng karunungan din, no? Kung paano ano yung mas magandang gagawin. So mas gumaganda yung plano. Kahit sa naman yan di ba? Kahit sa company, yung tagumpay ng isang kumpanya hindi lang naman dahil dun sa may-ari, di ba? Nagtatagumpay ang isang kumpanya dahil nakakahanap sila ng mga mahuhusay at magagaling na mga empleyado. Yun talaga yung pinaka susi doon Minsan yung may-ari, sila lang yung nagpopondo, sila yung pinanser. Pero minsan yung talagang nagiging utak. No? Kapag nakahanap ka ng mga tao sa paligid mo na maaasahan mo, 'di ba? Na talagang mga mahusay, mga magagaling. At siyempre dapat pareho lang din yung inyong yung motibo nyo, yung goal nyo, no? Dapat nagkakaisa kayo sa isang goal nyo, sa isang mission nyo. Kasi mahirap din naman kasi kung iba-iba yung mission nyo at vision ng bawat isa, di ba? Kaya kapag nakahanap ka ng mga tao na maaasahan mo, talagang magtatagumpay. Sabi nga doon, mapapanatili, mamamalagi yung katarungan. Kasi malaki talaga talagang epekto yung magiging impluwensya ng mga taong nasa paligid mo. Kaya siyempre, kailangan mo talagang maghanap ng mga taong makakatulong talaga sa iyo. At siyempre, yung mga taong yun, hindi mo naman basta-bastang kinukuha May proseso rin pinagdaraanan yan. Minsan, sinusubukan mo. Di ba? May mga taong ganun Talagang sinusubukan niya muna itong tao to, kung tapat ba to, maaasahan ba to, mapagkakatiwalaan ba to, di ba? Ano ba yung mabuting tao ba to? Minsan ititest yan Minsan iiwanan ng pera, o kaya pamamalain sa ganitong bagay muna, sa maliit na bagay, titignan kung mapagkakatiwalaan o hindi, di ba? Kahit may nakatingin sa kanya o wala, di ba? Ginagampanan niya ba yung kanyang tungkulin, yung kanyang obligasyon? So minsan, yung proseso yun hindi kasi basta-basta nag-a-appoint ka lang di ba? Kundi, lalo na, katulad ito'y hari. Siyempre,
pamamahalaan mo ay yung isang kaharian, di ba? Marami kang nasasakupan. Kung sa isang government, kung sa isang bansa, di ba, meron kang presidente. So yung presidente, merong mga sekretary. Kasi hindi naman lahat magagampanan ng presidente, di ba? Hindi niya kaya, isa lang yung katawan mo. Kung lahat ng problema, ikaw yung susolusyon, mahirapan ka, di ba? Kasi hindi naman ikaw expert sa lahat ng bagay, di ba? Hindi ka naman expert, kaya nga ang kinukuha mo, yung mga sa bawat sekretary mo is yung mga eksperto, yung mga may kasanayan sa ganyang larangan, sa ganyang field. Di ba? So kapag nakakuha ka ng mga mahuhusay, mga magagaling, talaga magtatagumpay ka. Pero kapag ang mga nakuha mo, nagkamali ka ng mga taong inilagay, talaga magiging problema yon, di ba? Kasi siyempre, yung kapalpakan nila, yung pagkakamali nila, siyempre pag ikaw yung leader, ikaw yung masisisi. Kasi bakit? Una sa lahat, ikaw yung naglagay dun di ba? Kaya nga napakalaga dito mga kapatid na kung paano yung isang pilak ay dinadalisay, ganoon din kapag tayo ay kung gusto nating magtagumpay, mapabuti yung buhay natin, magtagumpay yung mga plano natin, yung mga gawain na gusto nating gawin, ang hahanapin natin yung mga taong makakatulong sa atin. Amen? Hindi yung dadagdag pa sa problema natin. Di ba? Minsan may ganun may mga tao minsan imbis nakatulong sa iyo Parang yung tatay ko dati, no? Sabi niya may ano siya naghahanap siya ng panday na basta may pagagawa siya. Tapos sabi niya si may minention sa kanya na pangalan. Kunyari, ilagay lang natin, kunyari si Boy, no? Si Boy to, ano yun, walang ginagawa ngayon, pwede mo Sabi ng tatay ko, kung siya lang naman yung gagawa, ako na lang. Diba? Sabi niya, kung siya lang hindi naman ang gagawa, sabi niya, ako na lang ang gagawa. Kasi alam niya na hindi magiging imbis makatulong Parang magsasayang ka lang ng ng materialis mo, magsasayang ka lang ng pera, 'di ba? Kasi alam mong hindi talaga maaasahan 'Di ba? Baka mamaya ulitin mo lang yung ginawa niya. O kaya kailangan mo pang bantayan. Di ikaw na nagbabantay, di nasasayang din yung oras mo kasi yung pagbabantay mo, meron ka sanang ginagawang iba na produktibo, 'di ba? Kaya napakalaga talaga sa atin na maghanap talaga tayo ng mga makakasama, yung alam nating makakatulong. Hindi yung mga taong iniisip lang yung sarili nila, o kaya sugapa, di ba? Yung greediness. Huwag mga ganun tao, yung mga masyadong believe sa sarili nila, yung mga credit grabber, hindi naman siya yung naghirap pero siya yung nag-grab ng credit, di ba? Maganda yung mga yung alam mo talagang masisipag, alam nila yung ginagawa nila. At siyempre kapag mga maayos na mga tao ang nasa paligid mo, pati ikaw, makakabenepisyo, mapapaayos ka rin, di ba? Yung tagumpay ng isa, magiging tagumpay ng lahat. Kasi kung kapalpakan ng isa, kapalpakan din ng lahat. Kaya ano man yung proseso na pinagdaraanan natin sa buhay, let's trust in the Lord na lang mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya. At hingin natin yung biyaya ng Diyos na ipakita sa atin ano ba yung purpose ng Lord, ano ba yung gusto ipagawa ng Diyos sa atin sa mga ganitong mga sitwasyon. At kung hindi tayo susuko, hindi tayo give up at magpapatuloy tayo, ay patuloy mararanasan natin yung pagdalisay. Pinupurify tayo ng Panginoon upang maging handa tayo. Sabi nga doon, yung pilak, pag nadalisay na, may magagamit na ang panday. Ibig sabihin, pag na-equip na tayo, handa na tayo, kahit saang gera o kaya kahit saang larangan ng laban, ay equip tayo. Merong yung chance na magtagumpay, nandoon talaga. Baka kasi na-train yung sarili natin, na-train yung self-control natin, no? yung intellect natin, diba? Yung emotion natin, na-handle natin, nakokontrol natin. At kapag dumaan ka sa proseso, siyempre, wala kang takot. Diba?
Tulad dito sa Canada, di ba? Maraming mga tao kasi dito, yung problema ngayon, di ba, yung yung pa sa permanent resident, yung mga working visa, yung mga papers ngayon, kasi marami kasing inabuso nila yung sistema. Maraming mga fraud, mga ano diyan, mga lagay-lagay, hindi. Kaya pati yung mga taong dumaan sa tamang proseso, pati sila naapektuhan. Pero siyempre, kapag dumadaan ka talaga sa tamang proseso, wala ka naman dapat ikatakot di ba? Magkaroon man ng mga investigasyon, alam mo sa sarili mo na tamang proseso ang ginawa mo. Hindi ka nag-shortcut, no? Hindi ka nagbayad para lang mapadali yung pag-process ng mga papers o dokumento mo. Kasi pag nalaman na dinoktor o ano pa man, edi mas malalagay ka sa peligro, mas malaki yung tsansa na baka hindi maaprubahan, di ba? O hindi magtagumpay yung dokumento o kaya yung pinaprocess mo, di ba? Kaya iba pa rin talaga, no, yung pag dumaan ka sa tamang proseso. Ano man yung magiging kahinatan nito, alam mo na mabuti ang kalalabasan. Kasi nga, hindi maki-question hindi questionable yung pamamaraan mo kasi sumunod ka Ibig sabihin, pinapakita mo na good citizen ka, no? Mabuti kang tao. Wala kang masamang motibo. Kaya dahil doon, magtitiwala, siyempre, dito sa Canada, yung government ng Canada, o kaya kahit sa tao, di ba? Pag hindi ka nandaya, naging totoo ka, lumabang ka ng patas, pagtitiwalaan ka ng tao At siyempre, dahil nakita ito ng Diyos, kapag tayo nanalangin, Lord, tulungan mo ko, nawa ang proseso kong ito, ang mga pinaprocess ko, Lord, ay nawa ay pagpalain mo. Siyempre, sasamahan tayo ng Diyos. Makakasa tayo, ma-answered prayer tayo. Kasi yun ang gusto ng Diyos dumaan tayo sa tamang proseso. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.